Hi guys, and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising na Leo for March 30 to April 5. Babaguhin natin ng konti yung format kapag magandang kinalabasan, tutuloy-tuloy natin para individual readings na. Okay, so kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon, Rising, sa end ng video, we have a link para mapanood nyo po ito. Okay, so readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings po and spell works, message nyo lang po ako. And kung gusto nyo pong supporta na lumago ang ating channel, you can click the thanks or the join button sa baba. Okay, so guys, Leo, kamusta ka? So we have here, here and now, come to the edge, loyal heart, and unfinished symphony. Regeneration by the book and why. At ang iyong deity, we have here the sun, center, self, shine, and Vesta. Sanctuary, purification, and isolate. Okay. So, Leo, medyo minsan kailangan natin lumalabas ha. Kailangan natin na i-challenge natin yung sarili natin na mag-solo. Kasi minsan yun yung kulang mo na lang din. Moments of silence, yung tipong kahimik muna, quiet please. Kasi andito, pinapakita ng cards dito na yung siguro natural leader ka kasi din as a Leo. Diba, titingnan natin yung mga lions, diba? There's lagi silang may hierarchy. And andoon na connected in the tarot cards. Leo is also about strength. It's about power. So, minsan kasi, kailangan din natin ng ma-refill. Kailangan din natin na ma-rejuvenate. Kailangan natin ng moment to self. Actually, more on the self-care ang pinapakita ng cards sa'yo for this week na kailangan mong ginagawa. So, it could be, pa-facial ka, mani, pedi, magpa-parlor ka, bumili kang damit, bagong shoes. Hindi ko alam kung ano yung for your self-care, but this is a moment. Masahe. Ang gusto ko tuloy. Ayun, yun yung kailangan mo ngayon. Kasi, stress out ka na rin eh. Doon na, ang dami mong, in the last few weeks, ang dami sa inyo, ang daming pinuntahan, ginawa, kinausap. Kumbaga, deserve mo naman to. Literal, ito yung mga deserve na talagang legit talaga. Kasi, andoon na ang iniisip mo, paano kapag inasikaso ko ang sarili ko, paano yung mga responsibilities ko, paano yung mga kailangan kong tapusin task, yung mga isasubmit ko. Wait, kaya ka na kailangan mag-relax eh. Yan yung dahilan. Masyado mo nang ni-stretch yung sarili mo. Masyado mo nang fino-focus do sa mga bagay na yon. Don't worry kasi with the loyal heart, may mga iba sa inyo may mga ipapadala, meron naman, you just tap in doon sa mga tao na napagkakatiwalaan mo para bigyan ka ng chance para mag-focus. Parang may hahalili naman sa'yo. Hindi naman papayag ng universe na yung responsibilities mo is matetenga. No. The universe will find a way to rearrange yung mga nangyayari sa paligid mo para meron pa rin hahalili. May sasalo pa din, meron pa rin gagawa ng para sa mga ginagawa mo. Tuloy-tuloy pa rin yung results and outputs. Huwag kang mataranta. So, the cards are saying dito na medyo redirect na natin. Medyo tone down tayo sa mga ganap natin sa buhay. With the Unfinished Symphony, ito pa nga din, pala din sa'yo ng Unfinished Symphony, na medyo paki-double check din yung mga ginagawa mo kasi madami doon hindi mo na dapat ginagawa. Yung iba doon kailangan mo nang ipasa. Kung tama yung naalala ko sa isang book na nabasa ko, yung kay John Maxwell, 21 Irrefutable Laws of Leadership. Minsan kailangan natin magkaroon ng moment na bigyan natin ng chance yung sarili natin na maging okay, mabawasan yung ginagawa. And yung binibigyan natin ng empower natin yung mga tao sa paligid natin. Example, di ba, pag yung bata, nabigyan sila ng chance makatulong, iba yung nagiging impact sa kanila na parang, I'm responsible na. Ganito pa rin feeling kapag may nagagawa kang maganda, may nagagawa kang maayos.
hahanap-hanapin nila yon and na-empower sila, nag-grow sila. Same thing din sa mga taong nasa paligid mo or yung mga subordinates mo. O yung kung meron kang inaalagaan or meron kang mini-mentor, eto yun. Bigyan mo silang platform. Kasi, ang maganda dito, pag binasa mo yung platform na yon, syempre may mababakante. Hindi naman papayag ang universe na bakante yon. Expand niya yung platform. So, there will be a new platform para sa'yo. And with the card of regeneration and by the book, medyo sama na rin natin si Y. Alam mo yung tipong siguro may mga itong mga isasabak mo yung iba doon sa kanila, mag-self-doubt yan. Normal yon. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin makita sa sarili kasi natin, na nakikita ng iba. Meron kang ganung capacity. Nakikita mo yung kapasidad ng isang tao na hindi nila nakikita sa kanila. Ito yung time na pwede mo silang i-encourage. It will be a good time for you para mapaalala mo sa kanila na kaya mo ito binibigay kasi may tiwala ka. Andoon na this is a moment na mas mapapatatag yung connection mo sa mga taong to. And with the card of by the book, alam mo yung may tiwala din ako sa kanila. Just like yung tiwala mo, may tiwala din ako sa kanila na magagawa nila to. Parang sisiw na nga lang ito kututuusin eh. Kasi by heart, naturo mo sa kanila ng maayos yung kailangan nilang matutunan. Andoon na kahit nakapikit, kahit pagbalik-baligtarin natin yung proseso, alam nila. Kasi ikaw yung nagturo eh. Sa higpit mo ba naman, di ba? Andoon na yes, you can pass to them yung kailangan mo nang ipasa. Timing naman na. Now, we have here again si deities mo, the Sun and si Vesta. Well, diba sabi nga, the Sun is the center of the solar system. Now, this time, ang center dapat ng kwento mo, ikaw. Self-care, babalik tayo sa self-care. Yung tipong, diba parang, if you want to achieve yung may sabi sa amin nun eh, dress to impress din. Kung feeling mo hanggang dito, kung ito yung panamit mo lang, parang, ano ba yung gusto mo maabot na level ng posisyon, sabihin natin, gusto mo maging CEO, paano ba sila manamit? Paano sila umakto? Paano ba nila alagaan yung sarili nila? Paano ba nila inaangat yung sarili nila? How do they think? Ganon mo. Gagawin din sa sarili mo. Now, with Vesta, ito na yung moment na kailangan mo nang linisin yung sarili mo, sanctification and purification. This is a moment din habang focus ka sa sarili mo, ano ba yung mga pwede kong i-improve pa? Yun yung thinking na gustong makita sa'yo ng universe na ituturo niyo sa'yo this week. Actually, this will go on for the next 1 to 2 weeks. Kaya, prepare yourself for some changes then. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago po kayo, subscribe, like, and share. If you need private readings or spell works, message nyo po ako. And also, if you want to help na mag-grow ang channel natin, just click the join button or the thanks button sa baba. So, Leo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, have a great day. Bye for now.